Kay first visit kay Jonathan unsuccessful. So I don't know if he's sick or whatever, no? Pero I'll find out. Hindi kasi siya response both sa messages and sa text, sa call pala, unavailable siya in cellphone niya. So yeah. So may binisita ko, minis-call ko sa messenger, hindi rin sumasagot. Maybe I don't know, ako pag nung may sakit ako, yun lang lagi kong hawak sa cellphone ko eh. Nung na-hospital ako, cellphone lagi hawak ko. So change of plan today. Then turn left onto Pio Campo. Sita na ako sa mga client ko. Balik na lang tayo dyan kay John. Balik-balik na lang. And then pag medyo naka-recover na tayo financially, kasi meron pa akong singilin sa kanya eh. Saka ko lang i-count as loss yung hindi niya na ibalik sa akin. Nasa kanya kasi yung nasa kanya yung aking hub. Meron pa akong sukli doon. And then actually pwede ko na bayaring labor niya pagkabit nitong take the next left onto Pio Campo WP. Tas yung hub na hindi niya nagawa, balik niya na lang sa akin. Tapos yung balance, yung in-advance ko doon sa sa tawag na ito. Nag-advance kasi ako doon sa sa stainless ng 2,000. So yung in-advance ko ron, pwede kong kunin, ganyan. Kung hindi niyan talaga magawa. Lalo na ngayon, bagsak yung presyo ng mga battery. Dahil kay Artes. Yung mura na pagkakakuha ko sa kanya at the time, pero ngayon ilaki na ibinagsak ng presyo ng battery. Ang mga tao dito, mga wala ring helmet walang helmet. Parang nasa kabugaw lang ako parada pala to. Okay, salamat. Ay, yun lang. Meron truck. Detour. Ay, sumabit yung truck. Yan lang. Sumabit sa puno. Pag ganyan, pag ako nagmamotor, hindi ko na pinapapansin yung mga yan. Kasi ka lang yan eh. Additional disgrasya ka lang Kaya kung may pasahero ka, yung pasahero mo mag-describe sa'yo kung tulad ako, naka-document naman ako lagi. O di re-reviewin ko na lang kung gusto kong review ko ano nangyari doon. Kanina yung disgrasya doon sa Masinag. Although naka-camera ako. Yung camera nandito naka-mount eh. So hindi rin siya nakita. Kapag pwede ko rin naman ilagay ito sa helmet ko yung camera. Next time, malikot nga lang. Kasi lingon ako nung lingon eh. Yan ang downside doon. Kasi syempre, nalingon ko siya, nakita ko yung nangyari. Kanan daw dito. Number 2 lang tayo, hindi naman tayo mangangarere. In number 2, sinabi ko to kay JP. Sabi ko yung number 1, yung pag nasa parking lot ka, ganyan. In number 2, yun yung pang araw-araw, ganyan.
Yung alalay sa traffic, ganyan. Yung number 3, yun yung pangwalwalan, sabi niya. Kaya number 2 ko, banayad. Uy, construction na. Okay, bang alokin to? Ayan mo alok dito, boy. Bawal motor dito eh, e-bike eh. Whew. Naisip ko nga, kung di ko lang hinati si teacher, na pagpaplano-planuhan ko na, mag-alternate ako ng ng motor tsaka bisikleta. Para, alam mo yan, exercise. Tsaka ako, for the longest time dito ako sa construction, sa bisikleta ako nakakahanap ng client, totoo lang. For some reason. So yeah, itatry ko mag-alternate. Kung gusto ko man mag-video, isi-chest mount ko yung cellphone ko. Pero what's the point of making a video? Diversion. Nakaliwa daw dito. So tumambay ako doon sa tindahan, nag cup noodles ako, tsaka cobra, tsaka itlog. Nilagay ko sa cup noodles. Tapos, nakangaytindera, ha? Ito itlog. Nilagay ko sa cup noodles habang mainit. Tambay ako doon saglit. And then, pagkaubos ko, sabi ko, anong oras na? Pwede na ako mag-ikot sa client ko. Di ikot na lang ako. Total, pag naka-recover naman yung kung ano man yung problema niya sa buhay niya, magpapakita naman niya si James or si Jonathan. Continue on East Rodriguez Avenue for 1 kilometer. Tao dito, walang helmet oh. Oh. Diba? Ako lang naman nangungulit na mag-helmet eh. Ano ba, lapit niya lang. Ito, kasalubong ko, wala oh. Ito, wala ring helmet. Sa kabuo kami, gusto ko man mag-helmet, yung hindi naman kong motor, wala silang helmet. Literal, wala silang mga helmet eh. Nagtanong ba ako? Hindi. Pero hindi rin kami inalok. Lahat ng mga tao doon walang helmet. Meron lang doon certain town na bawal wala. Ganon. And I think yung binidyo ko na hindi kami naka-helmet yun. Sabi ko, buti hindi kayo nahuli. Hindi nyo kami inalok na bigyan ng helmet eh. Wala rin ako nakikitang helmet na nakasampay sa motor. Usually ganun, di ba? Sampay sa motor, sa pader, sa mesa, kung saan man. Wala naman eh. Edi, walang helmet. Yun naman kalayuan yung binayayan namin. Hindi rin ako matulin ng patakbo. Halata nyo naman, di ba? Ayun, puro wala oh. Helmet will not 100% save you. Pero it can save you. It can reduce the fatality of the accident. Etc. Yung mismong towing lang eh. Dahil naka-helmet ka, nakababa yung visor mo. It can reduce the risk na mapapikit ka habang nagdadrive. Mapuwing ka, di ba? Mailang ka, maano ka. It can reduce that. Kaya maraming bagay na mabuting maidudulot ang helmet. Sabihin na natin walang naninita o hindi bawal ang wala. Still is a big plus. Ako nga napapanot na ako eh. Ang dami kong ginagawa para mapigil yung pagpapanot ko. Hindi ako nagsusombrero, hindi ako nagsashampoo. Naliligo ko, tubig lang. Yung dumi ng yung anet ko, sa tuwalya lang napupunta. Kaya tuwalya ko,
hindi puti, kasi pag puti, kikita mo yung ang bilis dumumi. Tapos kung ano ang mga ginagawa ko sa buhok ko, nagmiminoxidil ako, ganyan. Ang dami kong mga prevention na sa kapanutan. And number 1, yung helmet. Pero nag-helmet pa rin ako. Di ba? Hindi lang helmet, naka-ano pa ako. Ang tawag sa suot ko, yung balaklava. Para hindi mabaho. Mabaho kanan. Yan. O, isa pa to, wala, o. Woohoo! Woohoo! Woo! Yeah! Woo! Gagawin nyo, ano gusto mong gawin, ano no? Speed, sarapan dito Anong speed na gusto mo, gagawin niya. Ahon pa yun, Kaya, sarap. In 300 meters, at the roundabout, take the third exit onto Autogas Avenue, Autogas Avenue Extension. Ay, naiwan ko pa yung ibibigay kong ano. Woo! Alay sa ganito, lapit na tayo sa roundabout. Dito tayo sa ahon. Ito maraming nadidisgrasya Kaya alalay lang. Alalay lang. Ingat-ingat. Listo. Tingin kaliwa kanan. Especially mga patok driver. Yan. May kukwento ako atin lang to. Ilan lang ba nanonood ng video ko? Oh, ilan na naman kayo, di ba? Kwento atin lang to. Pukin ng ina kasi. Ngayon ko na masasabi kung bakit galit na galit si Digong sa mga adik. Ngayon, siyempre, si mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, napakamahal ko yan. Dahil sa ginawa niyang pagpigil kay Artes. Okay? Ngayon, si Digong, dahil sa galit niya, talagang tinutumban niya na yung mga adik. Actually, hindi mas focus siya doon sa dealer, etc. Si FM naman, si BBM naman, sige hulihin nyo, pero wag naman patayan, kulong nyo lang, etc. Daan nyo sa batas, ganyan. Walang bloodshed, di ba? So, ganon. Nung isang gabi kasi, nakaharap ko yung pumutol ng malunggay na ipinapuput. Sabi ko lang naman, itali or iputol. Ay, kung itali may isagad sa pader, nakaharang kasi. Nakikita niyo yun, kung umuwi ako. Nakaharang yun. And, pwede namang iwasan. Motor lang naman to Kaya lang kasi, madalas, si paring, Carding, naggagawa ng motor sa gitna o nag-welding sila, meron silang ginagawa dun sa tapat ng bahay. Alam nga namang sagasaan mo yung tao. Siyempre, iwasan mo yung tao at doon ka tatama sa malunggay. Matagal, isipan nyo, napakatangkad na yun, hindi ko yun nireklamo. Pero simula nung binati niya ako, na bawal niya yung motor sabi niya ganyan, etc. Pinabati ko na rin siya. Sa pabati-bati namin, lalo na naglalakad ako, nung pupunta kami ng airport, naglakad na lang ako, sasakay ako ng jeep, magsasabay na kami ni teacher, so naglakad akong gano'n. So meron kami time for conversation. Sabi ko, kumpare ko yun, anak ko yung dalawang anak niya. So, itali mo itong malunggay. Itali mo itong, hindi ko alam na malunggay yun
tali mo tong puno. Okay, patuloy mo na. Sabi ko gano'n. Kung anong may sasagot mo dyan sa pera. Sino tumatama side mirror ko dyan? Ganon. Especially, katulad ngayon, no, nag-ayos ko ng motor dyan sa gitna, oh. Eh, okay lang, naglalakad ako. Pero pag nakamotor ako, tatama na side mirror ko dito. Sabi ko ganyan. So, mahaba yung kwentuhan namin hanggang sa umalis na ako. Sige, pare, alis na ako. Susundin ko si teacher, nakabihis ako. Bit ko yung damit ko na pang bakasyon. So, pagbalik namin galing bakasyon, putol. Hindi siya putol na ano eh, na nilagari eh, na initak eh. Putol siya ng mano-mano. Binali. Tapos nung pauwi kami, nag-inuman sila. Sabi niya, itong may-ari ng motor na to, binali yan, pinutol yan. Sinabi ko kasi sa kanya, sinumbong kita. Sinumbong kita na, sabi ko, pinapuputol mo yan. Pinutol niya, pinuwersa niya hanggang maputol. Sabi niya gano'n. Eh, tinagaya niya ako. So, uwi ako, bigbig yung 4 na maleta. Hindi, 3 lang yung isa kay teacher. So, pag uwi ko sa bahay ng maleta, bumalik ako, binigyan ko ng puto. Sabi ko, pasalubong. Oh. Ayan. Nakipag-inuman na ako sa kanila. Sabi ko, sino yun? Tinutukoy mo may-ari ng motor. Hindi niya alam pangalan. So, inantay ko. Nandiyan dyan eh. Inantay ko. Nag-uwian na lahat ng mga binata. Kami na lang ni... Hindi. Hindi pa pala nag-uwian lahat. Inantay ko nung kalaunan na dumating. Puta bastos. Kupal. Hindi man lang nag-excuse kasi nasa gilid ako, kinakausap ni si Carding. Hindi man nag-excuse, tumayo sa harap ko ng, hindi man lang yumuko. Tapos yung mukha niya, yung mata niya, yung panga niya, alam mo na tumira. Lasing, pero tumira. Alam niyo yun? Oo, kumarga siya, kumarga. Tapang. So, ako, may edad na ako, kahit bata pa ako, train ako ng martial arts, Aikido, Karate, Judo. Black belt ako sa Karate, black belt ako sa Taekwondo, black belt ako sa Aikido. So may kalalagyan ka kapag tayo naglaban kahit may edad na ako. Nagbo-boxing pa ako. Ngayon nagwo-weights pa ako. So, hindi mo ako basta-basta mapapatumba. Huwag mo lang akong barilin, unahan, etc., talikuran, etc. Pero pag yung matinong harapan na makakapilay ako ng tao, makakasakit ako, makapatumba ako ng tao. Anyways, so bastos siya. Yung pagpipigil ko na huwag siyang patulan, nanggaling yan sa disiplina ko sa karate. Kasi meron kaming oath sa karate. Every time kami bago mag-start, binabanggit namin yung oath na huwag kaming papatol, etc. Unless legal. Ganon, huwag gagamitin yung martial arts. Kasi ang training namin, laging fatal blow. Ganyan, yung training namin. Anyways, so, hindi ko siya pinatulan, inano ko lang siya. Dahil nga sa nagsusorry siya doon kay Carding, so si Carding nasa kaliwa ko, tumayo siya sa harap ko. Sabi ko, tapos yung